Hello mga ka-FH moms, good morning. So, bibigyan ako ng suggestions para sa mga balak bumili ng laptop. Sa mga baguhan dyan, na wala pang experience, kung bibili kayo ng laptop, siguraduhin ninyong okay siya, mabilis siya. And okay yung kung pag nasira, mabilis lang hanapin yung parts. Kasi sa ganitong mga laptop, yung hindi gaanong ginagamit ng karamihan, baka yung worry lang dito is baka masira, mahirapan kayo ipaayos. So, yun lang naman. So, ito ay i7 6th Gen 8GB RAM naka SSD. So, yung sa ganitong specs, okay na to. Okay to siya. Pero, yung price kasi, mababa yung price or mura lang. So, pag-isipan natin na baka madaling masira, ganun. So, for me, much better na second hand na lang na branded laptop like Acer, ganun. So, pero depende pa rin yan sa paggamit ninyo. So, kung meron kayong maraming mga bata dyan, I suggest na yung branded na lang. Kasi, mas matibay siguro. Kasi sa ganitong gano'n. Kasi, pag merong mga bata, alam nyo na, maraming gagamit, gano'n. So, anyways, meron akong dito, nilagay. Sa mga newbie na balak ang trabaho is gusto lang yung madaling maintindihan, yung mga basic, mga data entry, mga type, ganon, research, and walang magaanong technical na trabaho, like Photoshop, editing, website creation, ganon. So, ito na lang yung bilhin ninyo, i3 naka SSD, siguro at least 200 gig RAM, and naka 11th gen. So, price range siguro ng brand new is nasa 25 to 29K. So, yung mga application, siguro major application na kaya nito is siguro yung Photoshop, Microsoft Office, and mga light na installer ay mga applications. Siguro yung Photoshop dito hindi mo magagamit. Magagamit mo pero mabilis lang mag-lag. So, ayun. Kung gagamit ka talaga ng Photoshop, kung gusto mong pwede yung Photoshop na lang, yung yung hindi mo i-install, nakalimutan ko. Yung no need to install lang, parang nakalimutan yung term. So, meron kasing installer, meron kasing Photoshop na no need mo i-install. So, ayun. So, tsaka mo gamitin, tsaka mo i-open. So, yun lang. So, hindi siya kukuha ng space sa So, anyways, yung i3, ito yung mga suggest ko again sa mga newbie na gusto yung mga magagaan lang. So, kung hindi umabot ng 25K to 29 yung pera nyo, meron namang mga second hand. Yung second hand na lang yung bilhin ninyo na i3. So, okay yan for browsing. For browsing and Microsoft Office. Okay yan. So, yung browsers kasi ngayon, mabibigat na. So, ayun. Pwede mo namang, kahit i3 yung processor mo, pwede mo yung i-upgrade ng SSD. So, kung lower 200 yung SSD, later, pag may sweldo ka na, pwede mong i-upgrade yung SSD. So, kung 4 gig lang yung SSD ng RAM na nabili mo, later, pwede mong i-upgrade into 8. So, pag nakaipon ka na, pag nakasahod ka na, para mas mabilis yung browsing, and yun, sa Microsoft Office, and mga light na softwares lang. So, ayun, pwede mong i-upgrade to 8, 16, 32. So, kung hindi ka marunong mag-change ng RAM or SSD, ayun magbabayad ka pa sa technician. So, ayun, kung ano yung mas sa inyo, kung ano yung kaya sa budget. So, yun ang bilhin. Upgrade na lang para sa mga newbie. Pero sa mga newbie na gustong mag-upskill agad, yung mabilis lang maka-follow ng gustong mag-upskill agad through graphic designing,
ganun, video editing, ganun. Pwede, ang bilhin ninyo is i5 na lang rather than i3. Kasi i3, hindi talaga yan pwede sa Photoshop at saka sa Premiere, sa video editing tools, ganun. i5 na lang yung bilhin ninyo. Tapos, kahit na 120 gig muna or ganun, i-upgrade mo na lang later SSD and yung RAM niya. So, meron kaming i5 dito. And, yung major is Photoshop. And, meron pang ibang software pero medyo magagaan na. So, major talaga yung Photoshop. And, Microsoft Office. Yung Photoshop, pag gumagamit ako ng Photoshop dito sa i5 namin, mga 4 hours siguro nagamit, okay pa siya. Pero, pag medyo marami ng layers ng design mo, need mo siyang i-restart yung mo, need mo i-close yung Photoshop mo and restart again or restart your laptop. So, ganun. So, price range niya is, hindi ko alam yung generation ng i5 namin kasi hindi na namin ginagamit and hindi ko ma-check for now. So, price range ng i5 is 30 to 35k. So, ayun, kung low budget and gusto mong i5 pa rin, sakanhan na lang yung bilhin mo. Okay? So, sa mga newbie, pero gusto pa rin mag-learn ng graphic designing, video editing, ganon, and nagre-record ng screen. Ito kasi yung OBS ginagamit ko for minsan live stream, ganon. And yung Premiere Pro recording, editing. Camtasia yung mas magaan siya sa Premiere Pro. Gamit ko to siya sa screen recording. Ito. So, 8 gen siya. Mga 50k up siguro. Mga 50k up. So, merong mga second hand, mga 40k. Ganun. So, ayun. Upgrade na lang din sa RAM. And SSD, pwede mo namang i-search kung paano mag-change ng RAM. Pero medyo na siya. Dapat meron kang tools, ganun. So, ito. So, pag nagamit ako ng Photoshop dito and Premiere Pro na sabay, okay siya. Wala siyang lag. So, meron din kaming i7 na 3rd gen. So, major na niya is Photoshop and Microsoft Office. Yung Photoshop, mga 2 hours siguro na gamit, need mo na restart. Yes, 1 to 2 hours na gamit. Naglalag na talaga siya. So, hindi siya pang maramihang design sa Photoshop. Hindi siya pang maramihang layer. So, yun. 3rd gen, pero okay pa rin siya kung gusto mong mag-practice. Kung makahanap nga ng second hand na i7, tapos 3rd gen. So, okay siya. Mas okay siya kaysa dito, actually. i7. Kasi siguro, pag bumili ka nito ng pag makahanap ka ng i7 na 3rd gen, mas isasuggest ko to kaysa dito. Pero depende pa rin. Kasi, pero depende pa rin yan. So, anyways, at least meron kayong idea. Basta ito yung ginagamit namin. So, ito for, suggest ko again, dito, for newbie na gustong mag-upskill agad-agad ng Photoshop or mga medyo technical na trabaho. So, ito, i7, sa mga meron ng experience sa Photoshop, ganun, ito yung maisasuggest ko. So, i7, maisasuggest ko ito sa mga newbie, 3rd gen siya. Acer. So, Acer to why Acer? So, ayun lang naman. And, I hope nakatulong to sa inyo. And, yun. Don't forget to like and subscribe.